Today, mga sangay, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa matinding babala na nakasulat po mismo sa Biblia. Ito po ay propesiya, mga sangkay, na mahaba na pong panahon patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga taga-subaybay dito. Bago po tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin na lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page. So ito, mga sangkay, pag-usapan po natin itong napaka-mahalagang impormasyon patungkol po sa mga impormasyon kung kailan nga ba talaga babalik ang ating Panginoon, at ito po ay nakapropesiya na po sa Biblia, mga magaganap, mga warning o mga signs, mga sangkay. I know, siguro some of you or many of you ay narinig na po ito mga ganitong klaseng usapin, pero mas maganda i-topic natin ngayon, mga sangkay, dahil nga po napapanahon, marami pong nagaganap, no? May climate change, gera sa Israel, gera sa Ukraine at Russia, at marami pa pong iba, mga sangkay. So, ang dami pong kalamidad na nangyayari at sigalot ng ating planeta na tila baga inuuga po ngayon ang ating mundo. Ngayon, mga sangkay, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagbabalik ni Jesus Christ? Ngayon, mga sangkay, gusto kong gamitin ang opportunity or privilege sa channel na ito para po ibahagi sa inyo ang matitinding impormasyon, mga sangkay, na dapat naman talaga malaman po nating lahat. Dahil kung walang magsasabi, mga sangkay, marami po ang maliligaw, especially sa panahon natin ngayon. Ngayon, ano nga ba ang mga senyales, no, na sinasabi sa Biblia patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Ngayon, mga sangkay, may dalawa pong magaganap kasi. Yung isang pagbabalik, okay, ng ating Panginoong Jesus, ito po ay tinatawag na rapture. Okay? Na kung saan ang mga naglilingkod, yung church, yung mga hintel na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos, mga sangkay, makakaught up, o mga sangkay, sabi ng Bible, in the twinkling of an eye, sa isang mata, mga sangkay, sasalubong po tayo sa ating Panginoon sa kalangitan. Kasama po dyan sa mabubuhay, mga sangkay, yung mga namatay na. Sila po yung mauuna, yung mga namatay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, napakalaking event na ito, mga sangkay, itong tinatawag na rapture. Hindi po ito basta kalokohan, mga sangkay, na kwento or fantasy. Ito po ay realidad na magaganap po talaga dahil hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Proven yan, mga sangkay. Dahil nga po sa dami ng mga hula sa Biblia, halos sabay-sabay na po yan ngayon na nangyayari, mga sangkay. And remember, ang prophetic time na tinitingnan ng maraming Kristiyano ay ang Israel. At kung titingnan po natin ngayon ang Israel, mga sangkay, talagang, nako, ito po ay malaking babala sa mga tao na dapat po magseryoso na po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga sangkay. At kung kayo ay hindi pa naglilingkod sa ating Lord, bahala kayo. Ikaw din. Ngayon, mga sangkay, ang isa sa pagbabalik din ng ating Panginoong Jesus ay yung pagpapakilala niya sa kanyang sa kanyang bayan. Walang iba kundi ang Israel. Kasi ang Israelites, di po naniniwala yan kay Jesus Christ. Okay, na Messiah. So, darating ang tayo, mga sangkay, na magkakaroon po ng malaking digmaan, at sa malaking digmaan na ito, dito nila makikilala na itong Messiah pala ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, mga sangkay, well, hindi po yan yung topic natin ngayon. Kumbaga, binigyan ko lamang po kayo ng kaunting kaalaman patungkol po sa darating na pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba ang mga senyales na sinasabi ng Bible? Pasadahan lamang po natin ito, mga sangkay, no? Ito po ay isa na sinabi po sa Biblia. Isa sa mahalagang impormasyon, mga sangkay, na naipropesiya na ay ang paglaganap ng pagiging advance ng technology sa panahon natin ngayon. Ito po ay natupad, mga sangkay, bago pa mangyari ang pagkakaroon ng advanced technology, nasabi na po yan sa Biblia. Okay, ito, basahin po natin. Sa pahayag or Revelation chapter 13, sabi po dito, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak
mayaman o mahirap, alipin o malaya. At ang walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalang niyon. Ngayon mga sangkay, mapapansin nyo, ngayon, mayroon na pong pinapractice na po mismo mga sangkay ng advanced technology ngayon sa ating mundo, di ba? May AI, okay? Tapos ngayon mga sangkay, napag-uusapan na yung cashless, di ba? ATM or dadaanin na po sa mga card ang pagkukuha ng pera, mawawala na po yung cash, hindi na kakailanganin yan in the future mga sangkay. At pansinin nyo to, sobrang bilis po ng teknolohiya natin ngayon umangat. Every year mga sangkay may mga bagong technology tayong nakikita. At eto po, pupunta po tayo sa time mga sangkay na hindi na rin kakailanganin ng card, kundi itong advanced technology ay itatatak na po mismo mga sangkay. Ayan po, sa kanang kamay o sa noo. So, ito na po yung magiging dala-dala mo, kung ano ang kayamanan mo, doon na makikita. Kung gaano karami yung pera mo, doon na makikita. Kung gaano karami yung ari-arian mo, treasure mo, doon na rin po makikita, mga sangkay. Subalit, ito po ay trap ni Satan Lucifer para po sa lahat ng tao. Medyo malalim to mga sangkay. I hope na nasusundan po nating lahat. No? Ito po ay matutupad in the future. At ngayon nga mga sangkay, makikita po natin ang mga sign na talagang, sabi ko nga, di ba may national ID po tayo. Ngayon, parang, sabi po ng iba, parang wala namang silbi yung national ID. So ano ang susunod mga sangkay? May panibago na namang ipopropose yan in the future until mga sangkay itong sinasabing ipapatatak mga sangkay sa kanang kamay, ito po ay proteksyon ng tao. Kumbaga maganda po ang hangarin na ito eh. Pero ang hindi po alam ng marami mga sangkay, trap po ito ni Satan Lucifer para po sa mga mananampalataya. So I hope mga sangkay na nasusundan po natin. Yung pagkakaroon ng advanced technology ngayon, papunta po dito sa propesiya na ito mga sangkay, natutupad na po. Tingnan po natin mga sangkay, yung AI, di ba yung robot? Paano nangyari na itong mga robot na pwede nang ma-interview? Mga sangkay, so ganun po katindi ngayon ang technology natin. Pataas ng pataas. At hindi na po ako magtataka kung darating ang time na mangyayari na po ito mga sangkay. Imaginin mo kahit mayaman o mahirap, alipin o malaya, kailangan gawin ito. Ibig sabihin, sapilitan na dahil wala kang magiging may-ari kahit ikaw pang pinakamayaman sa buong mundo kung wala kang tatak na ganito. I hope, mga sangkay, na hindi po tayo mabiktima ng ganitong klaseng gawain in the future kung maaabutan pa po natin ito, mga sangkay. So, yung una, pagkakaroon ng advanced technology na natutupad na po sa panahon natin ngayon. Pangalawa, mga sangkay, ito. Yung pagkakaroon, mga sangkay, ng kakaibang kultura o ugali, mga sangkay, na against na po, rampant na po, mga sangkay, na labag na sa kalooban ng Diyos. Di ba noon, mga sangkay, masyado pa po tayong yung culture ng buong mundo, matitino pa, well-disciplined. Pero ngayon, mga sangkay, makikita nyo po, kahit mga terror group kinakampihan, ano pa ba? Kahit yung mga maling gawain, kinakampihan. Tingnan na po natin sa Pilipinas, mga sangkay, may mga kalikuang ginagawa ang iba, tapos ginakampihan pa po ng iba, mga sangkay. O marami. So ito po ay nakapropesiya na, mga sangkay. Sabi po dito, sa 2 Timothy chapter 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. And it's happening right now. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob. At lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita sa kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. So, ilan lamang po ito, mga sangkay, sa nakapropesiya. And look at the world. Ngayon, mga sangkay, diba? Tingnan nyo na lang, hindi na po ako magbabanggit sa current event. Pero tingnan nyo po, mga sangkay, kung saan ang tao kumakampi.
Diba? Ako hindi na po nagtataka mga sangkay. Why? Darating talaga ang time na magiging ganito ang culture ng tao. So kung ang mapapansin po natin ngayon na hindi na ganong kagrabe ang tao pagdating sa pagiging makadiyos, kasi yung iba mga sangkay ginagamit pa nga po yung pagiging makadiyos para suwayin pa yung mga utos ng Panginoon, mga sangkay. Kumbaga, mas nagiging relihiyoso sila pero hindi po talaga sila makadiyos. Okay? I hope that you get my point, mga sangkay. No? Ngayon, itong ganitong klaseng ugali, o i-observe mo sa paligid ng inyong pamayanan. I-observe mo sa paligid ng inyong syudad. I-observe nyo sa paligid ng ating mundo. May television po tayo, may radio, may dyaryo, at marami pa pong iba. Especially may social media. Lahat po pwede na natin makita, mga sangkay. Rampant na po ngayon ang pagiging selfish ng tao. Ang tao ngayon sobrang busy. Wala nang panahon kay Lord. Wala nang panahon sa mga bagay na para sa gawain ng Panginoon. At ito po ay isa sa warning that Jesus is coming very, very soon. I hope, mga sangkay, na hindi po tayo mabiktima ng mga ganitong klase. Kaya nga po, wag po tayo magtaka kung nangyayari yung mga bata ngayon. Mga sangkay, masyado nang lumalaban na po sa mga magulang at ito po ay naipropesiya na. Darating po talaga ang mga ganitong klaseng pangyayari. Ayan, mga sangkay, suwail sa magulang. Ngayon, nangyayari po yan rampant. Please, mga sangkay, wag po tayo magpabiktima. Kasi ito po ay globally na pinapalaganap ngayon ni Satan Lucifer. Why? Dahil ayaw po ni Lucifer na sila lang ang magdudusa na dagat-dagatang apoy, mga sangkay. Ngayon, eto pa. Baga ito, nangyayari po ito paglaganap po, mga sangkay, ng kaguluhan at lalong-lalo na ang pagbabago ng culture ng tao, attitude, mga sangkay, na nawala na po talaga sa linya. Ngayon, ito po ang sinasabi ng Biblia. Okay? Basahin po natin. Revelation chapter 27, verse 7. Okay, sabi ng Biblia, ito po, King James Version. Highlight ko na lang, mga sangkay. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Okay, mga sangkay? Ang propesiya sa Biblia, sabi po dito, na darating siya ng mabilis. Alam niyo, sa ating Panginoon, wala po sa Kanya yung, hindi po siya bound by time. Okay? Tayo lang naman po talaga ang may ganong klaseng oras, mga sangkay. So, matagal na po itong pinipreach na babalik ng ating Panginoon, babalik ng ating Panginoon. Di ba? And until now, mga sangkay, preaching pa rin ito. Pero, kung titingnan po natin ngayon ang ating mundo, mga sangkay, matindi na po ang nangyayari at halos lahat po ng propesiya natupad na. Lalong-lalo na po sa pagkakaroon po ng sa rapture, yung second coming ni Jesus Christ, para po sa church. Okay? Magkaiba po kasi yun. Church at iba rin po ang sa Israel kasi iba po yung sa kanila, mga sangkay, na mapag-uusapan din po natin yan. Napag-usapan na rin po natin yan nakaraan. So, mapalad daw umano, or blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. So kung, I hope, mga sangkay, na napipicture out nyo ngayon, ang Biblia po yung ating guide. Kung ano naka-prophecy na ihula na sa Biblia, nangyayari po talaga. Remember, mga sangkay, alam nyo, kung sabi pa nga, kung ang Biblia ay hindi totoo, bakit yung mga propesiya sa Biblia nangyayari sa panahon natin ngayon? Diba? So, ang Bible po ang may clear na guidance. Ano po ang mangyayari in the future? So, I hope, mga sangkay, na maliwanagan po tayo ngayon, gagaya po ng nangyayari sa Israel. Yang nangyayari ngayon, mga sangkay, is part po yan ng prophetic time na darating talaga ang ating Panginoon. At hindi po natin alam kung ang sinasabing pagsagip ng ating Panginoong Diyos sa church or mga hintil, mangyayari po ngayon after ko mag-vlog, mangyayari bukas, mangyayari sa next week, o mangyayari next month, mangyayari next year. We don't know. Kasi wala naman po talagang sinabi ang Biblia. Ang sabi nga po ng Biblia, babalik po siya na gaya ng magnanakaw.
So, we must be ready. Yun lamang po talaga yung point doon. At least, ang maganda dito, nagbigay ang ating Panginoon ng mga babala, mga sangkay at mga sinyales kung kailan ito mangyayari. At sa panahon natin ngayon, natupad na ang mga yan, mga sangkay. And let's be ready. I hope, mga sangkay, na ay nako, hindi po natin palampasin ang araw na ito. Nangyayari na po ang digmaan sa Israel. Ano pa ba? Anong susunod? Ibi-build up na ba yung third temple? Lalabas na ba si Antichrist? Well, mga sangkay, yan po ang dapat natin abangan. Ang mahalaga, maging ready lamang po tayo. And I hope, mga sangkay, may natutunan po tayo sa ating vlog today. So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.